pwesto sa Bangsamoro Parliament. Ito ang alok ng 6 na sospek kay dating Maguindanao 2nd District Representative Ismael Toto Mangudadatu para sa anak at pamangkin nito. Pero lingid sa kaalaman ng mga sospek ay nakipag-ugnayan na si Mangudadatu sa National Bureau of Investigation. Kung kaya noong January 2 ay kaagad na nagsagawa ng entrapment operation ng NBI. Ayon kay Mangudadatu, imbis na 16 million pesos para sa 2 pwesto ay napababa pa niya ito sa 15 million pesos at napagkasunduan niya nila na magbabayaran sa isang hotel sa Maynila. Ang meeting place natin is Manila Hotel. Then bawat appointee, meron kayong designated room para makipag-usap kay chairman daw, ganun. Sabi ko, sige. So, pero nai-report ko na rin sa bureau na itong tao na to, nangi-scam to, ginagamit yung palasyo, ginagamit si First Lady. Kasi sabi ko, kanino ba yan? Ng mga sino ba mga contact mo? Sabi niya, si First Lady. Ayon sa NBI, sinabi ng mga suspect na si First Lady Lisa Araneta Marcos pa nila ang magpapacilitate ng appointment ng anak at pamangkin ni Mangudadatu. Pero pinabulaan na naman ito ng palasyo matapos magsagawa ng verification ng NBI sa pagkakakilanlan ng mga suspect. When we check with the palace, wala, hindi sila kilala doon. We have a certification that they are not connected in any way sa palace, sa Malacanang. Sinabi pa ni Mangudadatu na kilala niya ang isa sa mga ito na minsan naanya siyang naloko. Si Dayan, noong 2022 kilala ko na siya. Oo, pero naputo lang yung nung may nagawa siyang hindi rin maganda sa akin. Pinagbigyan ko rin kasi sabi niya sa akin noon, buntis siya. And here again, meron na namang nagawang sabi niya din sa akin kapon, buntis na naman. Sabi ko, another pagbubuntis na naman. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI ang mga naarestong sospek na maharap naman sa kasong syndicated stapa at usurpation of authority.